diretso sa lagnat para diretso galing. Safe pa. May Biogesic tablet din para sa ating mga mommies. Biogesic, the authority in headache and fever. At para sa nangunguna sa news and information sa umaga, nood lang ng unang hirit. Nagbabalik po unang balita, mga igan, isa ang Provident Village sa Marikina na pinaka-napuruhan po sa paghagupit ng Bagyong Ondoy. Kasabay ng kanilang pagbangon mula sa kalamidad, tiniyak ng mga taga-Provident Village na handa na sila tuwing masungit ang panahon. May live report si Tricia Zafra. Tricia. Igan, isa nga sa mga kabado sa tuwing nag-uulan na ganito, no? Ito mga taga-Provident Village sa Marikina. Sariwang-sariwa pa rin kasi sa kanilang mga alaala hanggang ngayon. Yung hagupit noong Bagyong Ondoy, 2 taon na ang nakakaraan. Di raw makakalimutan ni Mang Noel ang maladilubyong baha sa Provident Village noong kasagsagan ng Bagyong Ondoy. Caretaker siya ng isang paradahan ng taxi sa loob ng subdivisyong ito. Lumubog daw noon ang may 40 taksing nasa paradahan niya, pati na ang kanyang bahay. Lumangoy na lang kami papunta sa labas, sa kalsada. Ba't kinailangan yung lumangoy? Wala, mamamatay kami dito pag hindi kami umalis. Magdamag, magugutom kami dito, nasa puno. Siyempre, para makapunta ka doon, yung wire na yan, tinulay namin yan. Langoy. Isip nila, pinaghahandaan nila. Di naman mabubura sa alaala ni Eric ang mga tagpong nagisnan niya sa oras na humupa ang baha sa Provident. Parang yung mga sasakyan, nakita mo nagkalat dyan, tapos buwal yung mga puno. Kung mapapansin nyo yung mga lugar na, yung mga pader-pader na yan, wala na talaga, nakabuhal na. Tapos yung mga, may makita pa kayo, mga putikan. Tapos minsan nakakita ako personally na talaga nasa loob ng sasakyan na parang doon na lang talaga siya inabutan ng baha. Doon na lang siya. Nakakatakot yun, parang akala ko sa mga pelikula ko lang siya makikita. Kung meron man daw ibinungang kapaki-pakinabang ang trahedya, ito ay ang mga aral na tumatak sa mga taga-Marikina. May mga warning na, yung mga mobile na nagpapatrol sa amin na binibigyan na kami ng signal kung para lumikas na kami. Handa na. Paano po paghahanda ninyo? Yung mga gamit, lalabas na namin. Kasi nagmo-monitor naman dito ngayon na may kung anong level ng tubig. Igan, mensahe ng mga taga-Marikina sa ating mga kababayan, huwag daw nating hayaang maging biktima tayo ng malaondoy na baha at tiyaking lagi tayong handa tuwing may sama ng panahon. Samantala, Igan, bilang paggunita nga ng ikalawang anibersaryo nitong Bagyong Ondoy, magkakaroon ng misa mamayang 10:00 ng umaga dito sa Nativity of Our Lady Parish sa loob ng Provident Village. Igan? Maraming salamat, Tricia Zafra. Nagulat po live mula sa Marikina City. Dagi matamdamin ng paglilibing sa 13 anyos at sa 16 anyos na mga binatilyong sangkot sa pamamaril sa mall sa Pampanga noong isang linggo. Sa ngayon, tinuturing na case closed ng pulisyang insidente ng pamamaril. Narito ang report. Bumuhos ang emosyon sa libing ng 13 anyos na binatilyong nasawi sa pamamaril sa SM City, Pampanga noong isang linggo. Naging emosyonal ang kanyang ama sa inialay na misa para sa anak. Masakit daw ang mawala ng anak. Kaya payo niya sa lahat ng magulang na nasa simbahan, alagaan ng mabuti ang kani-kanilang mga supling. Mula sa simbahan ay diniretso patungo sa Memorial Park ang labi ng binatilyo. Napuno na rin ang emosyon na paghahatid sa huling hantungan sa 16 na taong binatilyong nasawi rin sa pamamaril. Ang ina ng biktima, hindi mapigilan ang pagbuhos ng luha sa sinapit ng anak. Ang mga kaibigan at kaanak ng binatilyo, puno rin ng hinagpis. Inilibing ang binatilyo sa Baliwag Memorial Park. Itinuturing na ng Mexico Police na case closed ang insidente ng pamamaril. Yan ay kahit wala pang linaw kung sino talaga ang namaril. Para sa unang balita, Jay Sabale, reporting. Sinalanta naman ng flash floods ang Turkey. Bunsod po yan ng matinding pag-ulan. Mahigit 200 bahay ang nalubog sa baha. Isang namatay habang 250 residente ang inilikas. Matapos ang pagbaha, nabara sa kalsada ang mga gamit at basurang inanod ng tubig. Nag-iwan din ito ng putik sa mga daan. Sinimula ng linisin ng mga otoridad ang mga kalat na iniwan ng flash flood.
Isang eroplano ang bumagsak sa Nepal. Patay ang lahat ng 19 na sakay nito. Kwento ng ilang saksi, may 200 talampakan daw ang taas ng lipad ng eroplano nang marinig nila ang malakas na pagsabog at makitang lumiliyab na ito. Ayon naman sa pamunuan ng Buddha Air, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasangkot ang kanilang eroplano sa aksidente. Mamamasyal lamang sana ang mga turista para makita ang Mount Everest nang maganap ang plane crash. Ang latest showbiz balita ay atin na po sa atin ang ating morning kachikang si Luwan D. Luwan! Salamat, Igan. Pinaisayang sensation na si Charisse kabilang sa mga nag-perform sa 2011 Formula 1 Singapore Grand Prix last Friday. Isang medley ang kinanta ng Glee star na binubuo ng Officially Missing You, The Truth Is, at I Will Always Love You. Kinanta rin ni Charisse ang One Day na composition ni Nick Jonas ng Jonas Brothers, gayon din ang Before It Explodes na composition naman ng Filipino-American music artist na si Bruno Mars. Bigay ito rin si Charisse sa acoustic cover ng I Love You at Price Tag. Nakasama mag-perform ni Charisse sa event ang ilang sikat na international stars, including Shakira, Linkin Park, and Boy George. Paris Hilton bumisita sa India para umattend sa party ng Indian socialite na si Queenie Singh. Game na rumampa at nagpa-picture sa press si Paris pagdating sa party venue sa Mumbai. Kwento ng hotel heiress, excited na raw siya sa mga ino-offer sa kanyang TV and Bollywood projects. Nakaparty ni Paris sa Mumbai ang ilang kilalang Indian celebrities at Bollywood stars. Umpisa pa lang yan ang chikahan, so stay tuned. Balik muna tayo kay Connie. Salamat, Luan. Naka-alerto na po ang buong Region 2 sa posibleng paghagupit ng Bagyong Pedring. At mula naman sa Cagayan, may live report si Salima Refran. Salima? Connie, naka-heightened alert na mga coastal town ng Region 2 matapos nga magtaas na ng storm signal sa probinsya ng Isabela na sinasabing tinutumbok ngayon ng Bagyong Pedring. 24 oras na nakabantay sa galaw ng Bagyong Pedring ang RDRMC Region 2. Kagabi, agad ay tinaas ang heightened alert matapos matanggap ang storm warning signal number 1 na nakataas na sa Isabela. Pinagbabawalan ng paglalayag ng mga maliliit na bangka, alinsunod na rin sa nakataas na gale warning. Nakaantabay na rin ang mga community defense officials sa paglala ng panahon at nakahandang magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Sa ngayon, binabantayan ng mga coastal towns sa Makunakon, Divilacan, Palanan at Dinapigi sa Isabela. Malaki rin daw ang posibilidad na ma-isolate ang mga lugar na ito, lalo pat sa dagat lang ang access sa kanila. Dito ang tama sa westward eh. So, ang mangyari, malakas pa pagdating dito sa coastal town ng Isabela. Tapos, Pag tama sa lupa, dito po sa mga Sierra Sierra Madre, mababawasan yung lakas na. Kasi tatama na sa lupa. Connie, alas 5 na madaling araw kanina nang itaas sa signal number 2 ang probinsya ng Isabela. Kaya naman na masusin na rin binabantayan ng RDRMC ang mga low-lying areas, partikular na yung mga madaling bahain sa tabi ng Cagayan River. Yan ang unang balita mula dito sa Cagayan. Connie? Maraming salamat sa Lima Refran, nag-uulat live mula sa Cagayan. At ang hirit namin mamaya, tricycle driver, kritikal matapos pagbabarilin sa Nueva Vizcaya. Lalaki na hit and run sa tapat ng isang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Naku mga kapuso, kung nakikita nyo ang aking nakikita, madilim na po ngayon. Nasa labas po ako ng studio. I'm telling you, paparating na po kasi si Bagyong Pedring. And so, kailangan talaga may panlaban tayo dyan. Walang iba kundi ang mainit at masarap na sabaw. At para dyan kasama natin ngayon, ang Pinoy foodie from GMA News TV. Walang iba kundi si Miss Nancy Lumen. Good morning, Miss Nancy. Hi. O yan, ito yung soup na luto na yung, ito na yung finished product niyo. Pero bago yun, syempre kailangan malaman natin muna, malaman na mga kapuso natin, ano ba talaga ang super vegetable soup? Super antioxidant. Super antioxidant siya. Diba? Pero yun ang pangalan, super vegetable soup ang pangalan natin.